good day guys. Meron tayong project ngayon. Meron tayong gagawin ngayon. Ang problema nito is aircon. Aircon na naman. Kung mainit yung panahon, kailangan talaga gumagana yung aircon mo. Ngayon, ang problema nito, nawala yung lamig. So, nawala yung lamig. Upon checking, chinek ko yung kanyang Freon. Ayan. So, discharge ng Freon. Hindi na rin nag-engage yung compressor. So, hindi na rin nag-on yung aircon. So, ang problema nito, merong leak. Ayan. So, ngayon, hinahanap ko yung leak nyan. Buti na lang kamo, nakita ko sa labas lang. So, dito ko nakita yung leak nyan. Ito, Toyota Grandia. Medyo nagiba lang yung kulay. Okay, so dito ko nakita yung leak sa ilalim. Ngayon, kailangan ko tanggalin yung upuan dito sa loob para makita ng maigi, no? Pero na-visual ko na doon sa ilalim, paakyat dito yung kanyang hose. So possible nandito sa may low side hose ng compressor. So kailangan ko tanggalin tong upuan, no? Okay, so tanggalin natin yung upuan para ma-open natin yung engine bay. Okay, so tanggalin natin yung upuan. Tanggalin natin yung mga bolts. Wala na isa. Medyo hard, no? Kasi iba-iba na yung bolt. May mga tama pa yung thread. Ito, iba na rin to. Ayan. So bago yung compressor, nakapagpalit na ng compressor. Ayan. Makita nyo bago. Siguro taon na rin pero na-replace na. Bakit napunta to dito? So yung leak, doon ko nakita. So package siya dito, no? So possible tatanggalin natin tong suction o yung low side. Pakita ko sa inyo sa ilalim. Okay, so dito natin nakita yung leak. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, basa. Sabi ko nga ang indication ng leak ng Freon, nag-oil, no? Ayan. So dyan basa yung tubo na yan. And then ito. And then upon checking, umakyat yan hanggang doon basa. Sa pag-check ng leak, syempre doon mo titignan sa taas kasi hindi naman yung leak aakyat papataas o yung langis aakyat pataas. Magsisimula yan kung saan nagsimula yung kanyang pagbasa. So possible yan nasa taas. Ngayon may narinig ako sumisigaret, no? Dahil nilagyan ko yan ng pressure. And then chinek ko yan ng ito, may sabon, ha? Ayun, nakita yung leak. Pero dito ko nakikita kan mahirap mag-visual pero dito yan nanggagaling dito.
Ayan. Nararamdaman ko may hangin na. Dito galing. Sa tubo na to. Pababa. And then, papunta siya dito. So, kailangan ko tanggalin ng fittings. And then, yung fittings sa taas. Sa tubo na makalaki. Tubo na malaki. So, low side. Baba natin yan. Okay, so dito naman kailangan natin tanggalin dito sa pinaka fittings, and then meron yung clamp dito. Okay, matanggalin ko muna, pakita ko sa inyo kung saan nag-leak dahil possible na issue nandyan sa tubo na yan. Okay, so ayan, tanggalin natin. So ito yung galing sa baba. Yan yung fittings. So dito kanina, no, dito ko nakita yun, or dito ko nakapa. Ayan. Ayun. So ayan ang tama nyan. Nagkaroon sila ng friction ng isang tubo. So katagalan talaga, mabubutas. Dahil aluminum yan, mas madali siyang mapudpud. Kahit plastic lang ang tumama dyan sa vibration, bibigat yan. So yan ang issue natin. So dalawang mangyayari yan. Depende sa decision na mayari kung paparepair ko to or palitan namin ng buo, kasi meron akong surplus nyan. Okay. So yan, nag-decide yung mayari na surplus, no? So ito yung may sira natin. Ayan. So ito ngayon ipapalit natin, no? Mapansin nyo wala siyang tama. So bukod tangi sa kanya, no? Ayan. So surplus na original yan. Ayan, medyo matagal na stock, kailangan linisin. Ayan, kailangan linisin yung loob niyan bago natin ikabit. Okay, so kabitan natin to para mabuo na. Okay. So yan, medyo nalinis natin. Yan, kung mapapansin nyo, wala siyang tama. So yung ganitong issue, case by case yan, no? Hindi naman laging dyan may bubutas yan, pare-parehas, dyan magkakaproblema. Case by case yan. So ito na tiyempo lang na siguro magkadikit sila. And then may vibration, may friction, kaya napudpud, nabutas yan. Okay, so ngayon papalitan ko na lang ng o-ring ito. Pag ganyan, kailangan palitan ng bagong o-ring ang dalawa bago natin buuin. Okay, so pasok na natin. Yan, kailangan natin magdagdag ng ng oil. Okay, kasi yung basahan niya kanina, sobrang daming oil na natapon. Magdadagdag tayo ng konti dyan para hindi mag-stack up, no? Dahil pag naubusan niya ng oil, nagkakaroon ng problema, nag-i-stack up o kaya umiingay yung compressor. So ngayon, pasok natin to sa ibabang pwesto niyan. Okay, so nakabit ko na sa baba. Dagdag na tayong konting oil para maikabit ko na yung fittings dito sa taas. Okay. Hindi pwede sobrang dami yan, no? Ayan. Then kabit na natin yung fittings. Okay. Okay, pitan ko na lang yan. Okay, so tapos na tayo dyan. Ang kailangan natin i-ligtas ngayon, so lalagyan natin ng pressure, then check natin kung may tagas pa sa lalim. Okay, so check ulit natin. So
ito yung tubo natin. So ito yung tubo, no? Ayan. So may clearance na yan sila. Ayan, hindi na nakadikit. Kanina napansin ko may nagtali. Ayan. May naglagay ng tali. Dito naka-strap. Ayan. Naka-strap yan dito. Paangat. So isang possible reason yan bakit dumikit yan. Kasi sabi ko nga, may mga gap yan, no? May mga clearance chest yan. Hirap lang ipakita sa inyo, no? So wala na silang contact. And then na-check ko na rin, leak test tayo. Wala na yan. Taas. After nito, pwede ko nang i-vacuum system. And then free on charging na tayo. Okay. So yan, naka-vacuum na tayo. Yan. And then after nan, free on charging na. Okay guys. So yan, free on charging na tayo. Ayan. Yung reading niya, no? Nasa 40 yung reading niya. Ayan. Tignan natin yung loob. So, malamig na, no? Yeah. So naka-customize yung upuan na ito, no? So ayos sa aking pakiramdam. Medyo malamig na, so malamig na siya, no? Kahit katiri ka ng araw. Ayan. So putok na putok yung araw sa labas. Pag ganyang araw sa labas, matagal talaga palamigin itong loob ng isang van. Dahil malaki yung cabin niya, no? Ayan. Lalo na yung mga premium. Kahit nga yung kotse, mahirap palamigin. Ito pa kayang van na malaki yung cabin, medyo mahirap talaga palamigin. Kaya pag ganitong tirik ang araw, mas matagal siyang mag-automatic. Dahil na rin sa panahon, no? Sobrang init. Kahit yung aircon sa bahay natin, hirap din yan. Kaya ganitong tirik na tirik yung araw. Okay, so may nirereklamo yung may-ari nito about sa blower sa likod o yung miingay. Kaya ina-obserbahan ko din. Pero upon observation, wala naman akong nakikita ang problema. Siguro nakatodo lang yung blower kaya maugong, no? Kasi tinatodo na nga nung sakay dahil nawawala ng lamig o nawala ng lamig dahil nga sa leak. Kasi pag nag-leak yan, babago talaga yung lamig. Mawawala ng lamig unang-una sa likod, no? So dapat ang aircon mo pag ganitong kainit, malamig para